Panginoon, salamat sa oras na ito na iyong ginawad sa bawat isa sa amin. Salamat sa pagpapahintulot na kami ay makadalo sa oras na ito, Panginoon. Salamat sa iyong biyaya na patuloy na pinapadama sa amin kahit na yung hangin na kung saan ay malinis at nakapagbigay sa amin ng aliwalas, nakapagbigay sa amin ng buhay. Salamat, Panginoon, sa pagkain kanina na aming pinagsaluhan na nagbigay sa amin ng kalakasan sa oras na ito. At dalangin namin, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, na ikaw pa rin ang siyang kumilos sa mga oras na ito na nawa patuloy ka namin mapapurihan at mapasalamatan. At nawa, Panginoon, ang iyong biyaya ay patuloy na dumaloy sa bawat isa sa amin. Nang sa gayon, mga bagay na ito ay magamit namin sa pang-araw-araw namin pamumuhay. At dalangin po namin sa oras na ito, Panginoon, sa mga bisita namin na narito, nawa maunawaan nila ang aming topic sa umagang ito, Panginoon. Nawa ma-realize nila na this is buhay na ipinagkaloob mo ay dapat namin gamitin para sa iyong kalawalhatian at hindi sa mga bagay na nandito sa sanlibutan, sa mga bagay na kung saan hindi nakapagbigay sa iyo ng kapurihan. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? Sino tong, bago tayo magpatuloy, batiin muna natin si Yudes. Si Yudes. At pangalawa, sino to? Chelsea. Yon. Welcome po sa inyong lahat. At tayo ay tumayo sa oras na ito. At basahin natin yung ating binabasa. So, okay, bakit ako narito? Upang sambahin ang buhay na Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Bakit mahal ko ang church na ito? Dahil sa church na ito, tinuturo ang katotohanan at pawang katotohanan lamang. Okay, itaas natin ang mga Biblia. Ito ang aking Biblia, salita ito ng Diyos. Binabasa ko ito, sinusunod ko ito, babaguhin ako nito. Kaya minamahal ko ito. Kasihan nawa ako ng Diyos. Okay, tayo mag-isip. And welcome din kay ate. Ano pangalan ni ate? Ha? Ate M. At asan ang kuya mo? Si Gavin. Umuwi na? Welcome po kay ate M. So, handa na ba kayo sa ating program sa hapong ito? Anong meron sa hapong ito? Parang walang buhay. Parang wala pang buhay. So, para magkaroon tayo ng buhay, tawagin natin ang ating tagapag-awit, tagapaawit. Wala pong sayaw to. Tayo po muna tayong lahat. Mahirap to kasi Tagalog, pero let's sing on and give praises to the Lord our God. And ating pong awitin, kahit nakubo. Alam na po ba natin to? Yan. Kahit nakubo ang aming tahanan dito sa lupa'y may kasiyahan, pagkat sa langit ay may naghihintay na kahariang
iyong lantad. Ako'y may bahay na di nasisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Mga babae po. All together. Ako'y may bahay na di nasisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. All men. Huwag kang maawa sa kalagayan ko, pagkat sa langit ang aking tungo. Pansamantalang naglalakbay dito hanggang humantong sa palasyo. Ako'y may bahay na di nasisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Isa pa po. Ako'y may bahay na di nasisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Amen. And dahil po, minamahal po natin ang buhay, let's sing He Lives in Tagalog. Si Kristo ay buhay. Ready? Sing. Buhay ang Kristong aking pinaglilingkuran, kahit anong sabihin ng sangkatauhan. Tinig niyang maamot, mapagpalang kamay, sabi na ay malapit at kapisan. Buhay, buhay, si Kristo'y nabubuhay, kasama ko at kaakbay sa makipot na daan. Buhay, buhay, dalay kaligtasan. Tanong mo'y bakit ko alam,
sa puso ko'y buhay. Pagdaramay niya'y sa lahat ng dignig. Tanong mo'y bakit ko alam sa puso ko'y buhay. Magdiwang o Kristiyano, tinig mo'y itaas at purihin si Kristo na hari ng lahat. Siya'y tanging pag-asa, nagsisilahat. Wala nang ang iba pang kasinlihan. Buhay, buhay, si Kristo ay buhay. Kasama ko at kaakbay sa makipot na daan. Buhay, buhay, dalay kaligtasan. Tanong mo'y bakit ko alam sa puso ko'y buhay. Ayan, praise God for these wonderful songs. Hirap ng Tagalog. Sige po, pwede na po tayo makaupo. Patay. Okay, magandang hapon po. Dapat ito ay evangelistic meeting since ilan lang yung mga bisita natin ngayon. Welcome natin ulit yung mga bisita natin. Si Yoj, not the first time ni Yoj, tama? Pang-ilan na time. Second time. Welcome pa rin, Yoj and Ate M. No? Marami pa sa atin dito. Patay. Yan. Check. Check. Mic. Check. Ito, wala. Baka nakapatay dyan, kay Andoy. Yan, okay na. Yan. So, may mga in-invite tayo, I believe. No, meron? Meron ba? Pero hindi nakapunta. May mga second time and third time pa naman. And always leave an open door, no? Hindi natin isarado porket hindi na sila nakapunta ngayon, sarado na natin na hindi na tayo friends. Kasi malay natin, darating din yung panahon at aabot din yung panahon na kung saan makakarinig din sila ng salita ng Diyos. No? We'll just leave an open door. Yun yung laging sinasabi sa amin pag we are going out soul winning. Kasi madalas, hindi, awayin mo na, mamatay na kayo. Ganyan. Or maimpyerno na kayo. Wag naman. Hindi yun ganyan yung goal natin. Kundi, ang goal lang natin, kaya ito natin ginawa is for them to hear the gospel. Minsan kasi nahiya tayo and mas mabilis mag-abot ng invitation. No? Mas mabiling punta ka. Mas madaling mag-abot ng invitation kaysa sharean mo. Kaya ito yung chance and siguro gagawin natin to every quarter ng year. Yan si Tatay Jun. Mapunta. Pasok. May mababayaran pa ako dyan kay Tatay Jun. 65 pesos. Magandang hapon, Tatay Jun. Good afternoon po.
May mga in-invite din akong iba, hindi ko na alam kung saan sila. Akala ko nag-abroad. Kanta ni Glock 9, nawawala sila. Nawawala sila. Pero let's praise the Lord ngayong hapon, and sabi niya nga, Psalm 150, let everything. Yun yung isa sa hindi ko makalimutan. That's our preaching last Wednesday. No? And si Kuya Tom, sa mga bisita, and kahit sa mga hindi bisita, may ano tayo diyan, may mga papel tayo diyan na pinamimigay for us. Yan, sige Tom. Sa lahat na lang, since walang bisita. Ilan lang. Tatay John, magandang hapon. Masaya akong nakita ka ngayon dito sa bayan. Tama na. Okay, salamat po sa Diyos. At may theme tayo ngayong evangelistic meeting natin na mahalin ang buhay. No, since it's still November, and November ay 11th month na ng taon. Pero mahal pa rin tayo ng Diyos. No? At karamihan sa mga tao, kahit alam natin na mahal tayo ng Diyos, hindi nila alam paano mahalin ang sarili nila. There are lots of people na siguro, tulad na nabanggit ko gahapon sa birthday ni Zay, may mga insecurities tayo. Gusto nating palitan, lalo na sa mga Pilipino. Ano ba meron sa mga Pilipino? Pinaka-isang kilala sa atin. Or masasabi mong, Pilipino yan. Ano kaya? Boses, sabi ko nga kahapon, yung Ilonggo daw, sabi ng Ilonggo, paano mo nalaman na Ilonggo ko? Dahil ba sa pananamit ko? Sabi nila, sa boses daw. Di ba? Pero ang isang Pilipino, makikilala daw siya saan? Sa ilong. Madalas nakikilala tayo sa ating ilong at kahit saan tayo pumunta, halos tayo lang may gantong ilong. Siguro paggawa sa atin ng Panginoon. Yung mga scrap na, no? Ito, pwede pang gamitin to. Ito, nilagay ko sa taon to. Scrap na lang, pero hindi. Ito ay, we are fearfully and wonderfully made ng Panginoon. That's why we should love lives. No? Mahalin natin ang buhay. Hindi lang sa'yo, kundi sa mga nakapaligid sa'yo. No? And, ngayong hapon na ito, may teksto tayo na mahalin ang buhay, ngunit we'll focus on Lucas 12:23, sapagkat ang buhay ay higit kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit. Pero you have there, anong meron sa atin dyan? Luke chapter 12, verse number 16 to 23. Ayahan ko po ang lahat na tumayo at sabay-sabay nating basahin. Luke chapter number 16. Mahal ba natin ang buhay natin? Ngayon, may bibigyan tayo ng aral mula sa salita ng Panginoon kung paano natin mahalin ang isang buhay. Kasi maaaring mahal nga natin, ngunit mali yung perception natin sa paanong pagmamahal. Luke chapter 16, verse number, or 12, verse number 16 to 23. If you are there, at kung nandyan sa inyong mga papel, I do believe, may mga sasagutan tayo dyan mamaya. Kung nandyan na po, sabay-sabay natin basahin. Verse number 1, ako muna, then kayo sa verse number 17, sabay-sabay tayo sa verse number 23. Verse number 16, the Bible says, and he spake a parable. Ang parable po ay heavenly stories na ginagamit ng Diyos ang mga bagay dito sa mundo or mga tao sa mundo upang maintindihan natin ang kung ano man ang plano at gusto ng Panginoon sa buhay natin. And he spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully. And he said, this I will do. May sagot na siya sa tanong niya sa verse number 16. Sabi niya, I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. But God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided?
And he said unto his disciples, Therefore I say unto you, take no thought for your life, for what shall ye eat, neither for the body, what shall ye put on. Verse 23, sabay-sabay tayo, The life is more than meat, and the body is more than raiment. Isang paalala to sa atin ng Panginoon sa Luke chapter 12, verse number 23, na ang buhay ng tao ay higit pa sa mga nakakain natin. Ang madalas, ang buhay ng tao, hanggang sa makakain, tulad ng mayaman, no? To sabi niya, eat and be merry. Eat, drink, kain ka, inom ka, magpakasaya ka, bukas mamamatay ka. Yun yung hangganan ng tao. But isa yung paalala sa atin ng Lucas chapter 12 verse number 23, sapagkat ang buhay ay higit pa kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit. Maaari na po tayo umupo before tayo mag-proceed sa ating mensahe ngayong hapon. Papakinggan muna natin ang special number ng mga bata. Ibanggit po sa atin, and isang patunay na hindi tayo nagmamahal una sa atin, kundi may Diyos na nagmahal sa ating lahat. Jesus loves even me. Thank you, kids. Salamat, kasali si Kael. It's first time ni Kael makapunta dito. Pero umattend na agad. And break tayo. Let me pray for all of us as we start or pag-usapan natin ang salita ng Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, we praise and thank you for the time that you've given to us. Salamat, Panginoon, sa buhay na ito where we can enjoy your blessings, your creation, and even ang mga kasama namin sa buhay, Panginoon. Salamat sa inyong pagbibigay ng pagmamahal sa amin, that's even kinanta ng mga bata,
Jesus loves even me. Salamat sa inyong pagmamahal na hindi lang ito hanggang salita, kundi ito'y ginawa ninyo sa krus 2,000 years ago just to die for us and to cleanse us from all unrighteousnesses and sin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon ngayon na mapapakinggan namin ang inyong salita ulit. And Lord, we pray kung may mga tao man ngayon na hindi pa nakakaalam kung saan kami papunta pagkatapos ng buhay na ito, naway maintindihan namin, Panginoon, na kayo ay may binigay na daan upang kami ay makapuntang langit at ito lamang ay sa pamamagitan na nagbigay ng kanyang buhay para sa amin, Jesus Christ, the Savior. Hindi ang aming mga sarili. Ngunit, Panginoon, we pray as we go on through this preaching na mahalin ang buhay, naway maintindihan namin na ang buhay din namin ay pinahiram lamang at ito'y lilipas lang din. Ngunit, Panginoon, kung ito'y gagamitin namin para sa inyo, it will last for eternity kung ano mga pinangako ninyo sa amin. May you continue to bless each and every one for this afternoon. Kayo po ang mag-touch ng bawat puso, ng bawat isa. Wala kami magagawa, Panginoon, kung wala kayo. In Jesus' name we pray. Amen. Mahalin ang buhay. Kung may nandyan po yung papel sa atin, ano kayong nakasulat sa pinakauna? Sabay-sabay nating basahin. One day, sabay natin, ready, go. One day, your life will flash before your eyes. Kung ikaw kaya babalik ka, isipin mo yung mga taon na alam ko, iba-iba tayo ng edad dito, no? May 69 years old, pinaka-bata sa atin. Si Nash siguro yung pinakamatanda sa atin. Nash, ilang taon ka na? 6. Iba-iba tayo ng edad. Pero isipin natin, what if one day, pagbibigyan tayo ng Panginoon na i-rewind lahat, rewind, just for a flash, lahat na nangyari sa buhay natin, masasabi mo kayang, this is the life na well-spent life. Masabi kaya natin, ito yung buhay na sulit talaga yung buhay. No? Because, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, napakabilis na ng lahat. Ang takbo ng lahat, easy na lang. Even sa kape, anong tawag sa kape? Instant coffee. Dati, anong ginagawa? Papakuluin pa, didikdikin pa, hihintayin pa na matuyo bago makainom ng kape. Titimplahin mo pa, lalagyan mong gatas, lalagyan mong asukal. Ngayon, bili ka lang sa tindahan, bili ka kay Tatay John, 3-in-1, wag mo lang utangan, tas bayaran mo kung mag-uutang naman. Nababayaran pa ako 65 pesos kay Tatay John. Pero instant na. Noodles, lahat ng bagay ngayon sa mundo, napakabilis na ng takbo. Hindi natin namamalayan sa sobrang bilis ng takbo ng mundo na napupuno na tayo ng mga obligasyon sa buhay. Tama? Sa mga bata, maaaring school, bahay, tulog, school, bahay, tulog. Ganyan na lang yung cycle. Sa atin ng mga matatanda, trabaho, bahay. Trabaho, bahay. Walang bahay, trabaho lang. No? Ngunit napupuno tayo ng obligasyon at minsan napapaisip tayo. And I just want us to think right now na bakit minsan ang buhay ko, hindi ko ramdam ang tunay na buhay. Ganito ba talaga ang buhay? Trabaho na lang lagi? Ganito ba talaga ang buhay? Enjoy na lang lagi? Bakit parang hindi ko ramdam ang buhay, ang tunay na buhay? Pangalawa, maaaring isipin natin, para saan ba talaga ang lahat ng ito? No? Para saan ba talaga? At maaaring isipin pa rin natin, at paano ko nga ba mamahalin ang aking buhay? As nakasulat dyan, mahalin ang buhay. Na ang hirap, at ang paano kung nga ba mamahalin ang buhay, kung ang mundo ito ay punong-puno ng alalahanin. Lalo na ngayong 30, anong meron na? May babae na ngayon. May babae. Kilala niyo yung pangalan ng babae? Judith. Si Judith.
No? Punong-puno tayo ng alalahanin. Pero ang Panginoong Hesus sa Lucas chapter 12 verse number 21, binigyan tayo ng linaw na ang larawan ng tunay na kahulugan ng buhay, ipinapakita niya sa pamamagitan ng talinghagang ito na binasa natin kanina. Ano ba ang story doon? May isang mayamang tao. Hindi natin alam kung ano mga ginawa niya. Hindi natin alam kung anong business niya. Hayaan niyo yung ulan. Ulan talaga yan. Ganyan talaga ang buhay. No? Narinig po ba ako? Narinig pa naman, no? Kahit malakas yung ulan. Na sinabi ni Jesus na ang buhay ay hindi nasusukat na sa dami ng tinatangkilik. Tulad nung lalaki kanina, sabi niya, ang dami ko nang nagawa sa buhay ko. Dami ko nang nagawa. And dahil sa mga nagawa ko sa buhay ko, marami akong aanihin. Kasi may Pilipino, may tinatawag tayong salawikain or kawikaan. Na pag may itinanim, may aanihin. Pag may tiyaga, may nilaga. Lalo na ngayon, maulan. Masarap magnilaga. Pero hindi natin alam kung anong ginawa ng tao to. Pero alam natin na nakatanggap siya ng marami dahil sa kanyang mga ani. At sinabi niya, ano kayang gagawin ko sa mga ani ko na to? Anong gagawin ko sa mga natatanggap ko na to? Sabi niya, alam ko na ang gagawin ko. This will I do. Ang kamalig ko, tatanggalin ko, gagawa ako ng mas malaki pa. At doon ko itatambak ang lahat. But the Bible says, thou fool, mangmang ka na tao. Kung iniisip mo na ang buhay ay hanggang dito lang sa mundo. Sinabi ni Jesus na ang buhay ay hindi nasusukat sa dami ng tinatangkilik. Hindi kayamanan ang sukatan sa kalagahan ng isang tao. Kasi kung ang yaman lang ang tingnan natin ang sukatan ng kalagahan ng isang tao, walang mahalaga sa atin. May mayaman ba dito? Kung kulang kayo ng pera, lapit lang kayo kay Ate Aida. No? Ngunit hindi kayamanan ang sukatan ng kalagahan ng tao. Hindi ari-arian, hindi tagumpay, hindi kapangyarihan. Ang tunay na buhay ay makikita lamang kapag naunawaan natin ang layunin ng Diyos sa buhay natin. Kaya ngayong oras na ito, pag-usapan natin ang pamagat na mahalin ang buhay. Ulitin ko, hindi sa pera, hindi sa ari-arian, hindi sa lakas mo, hindi sa power mo. Na kung may posisyon ka man, salamatan mo sa Panginoon, pero hindi yan yung sukatan ng buhay. Kundi ay sukatan lamang ng buhay, titingnan natin sa salita ng Panginoon. At ngayon, number 1, makikita natin dyan, number 1, mahalin ang buhay sa pamamagitan ng tamang bisyon. Tamang pananaw sa buhay. Right vision. Kaya in verse number 21, sinasabi ni Jesus na ang taong nag-iipon lamang para sa sarili ay hangal at hindi mayaman sa harap ng Diyos. Ano ang pagkakamali ng lalaki na sa story natin? Hindi siya masama, or ulitin ko, hindi masama ang magpakayaman. Ang sarap kaya maging mayaman, no? Sarap, siguro. Hindi kasalanan ang magtaglay ng ari-arian. Ngunit ang problema niya ay maling bisyon sa buhay. Ano ba ang maaaring mga maling bisyon sa buhay? Kayamanan ang nagiging sentro. Kayamanan ang nagiging sentro sa buhay. Makikita natin sa talinghaga na unang-una, iniisip niya lang ang sarili niya. This will I do. Hindi niya man lang naisip na ipamigay ko kaya ito sa iba. Noong nakaraan lang, no, may sa DPWH, nagbalik ng ilang milyon. 17.5 million. No? Meron? Nakita natin yon? Gano? 110 million. Binalik niya. Pero ang taong to hindi niya binalik or hindi niya pinamigay. Iniisip niya lang ang kanyang sarili. Iniisip niya lang ang kanyang ari-arian. Iniisip niya lang ang kanyang kasiyahan. Ngunit, hindi niya iniisip ang Diyos. Huwag natin kalimutan na ang isang tao ay tayo ay tatlong persona. Na ano nga ang tao?
Tayo ay katawan, kaluluwa, at espiritu. That one day, this life or body na meron tayo, sinabi ng Bible na ang katawan ng isang tao ay galing sa alikabok. At kahit anong ingat-ingat mo dyan, kahit magkuskus ka pa na magkuskus ng pamuti dyan, lotion, sabon na mamahalin, mamamatay ka pa rin. Grabe ka naman, pastor. Totoo po yan. No? Kahit ingatan mo yan, kahit magpa-aircon ka, aabot at aabot ang panahon na babalik ka rin sa alikabok. Maging alikabok din tayo lahat. Ang kaluluwa natin, ito yung ang soul natin, ito yung pag-iisip natin, emosyon, intellect, senses natin. Ano ba yung mga senses? 5 senses na isang tao. Ano yun? Sight, taste, hearing, ano pa? Pang-amoy at feeling, touch. Ito yung 5 senses at kung titingnan natin ang isang patay, kahit anong sigaw mo dyan, kahit anong kurot mo dyan, hindi nasasagot yan. Bakit? Ang soul niya ay nag-depart na sa kanyang body. At ang spirito natin ay babalik ito sa Diyos. At ngunit, ang taong to, hindi niya iniisip ang Diyos. Marami ding ganyan ngayon. Tulad ng taong to. Na iniisip nila ang career, pero hindi ang calling. Career na lang. Wala nang tunay na panawagan. Ano ba talagang panawagan mo? Iniisip nila ang pera, kundi hindi ang dahilan, ang purpose. Iniisip ang comfort, ngunit hindi ang creator. No? Yan yun, mga sasagutan natin, meron dyan mga blanco. Pwede nating sagutan dyan. Pag ang bisyon ng isang tao ay mali, lahat ng desisyon sa buhay ay mali. No? Kahit ano pang maganda yung plano mo, kung mali yung nasa isip mo, yung vision mo, mali pa rin. Kung ang tingin mo sa buhay ay tungkol lang sa pagpapayaman, papasok ka sa compromise. Alam nyo, maraming mga tao ngayon, gustong yumaman, lalo na sa Facebook, nakikita ko minsan pag nanonood ako sa Facebook, sabi nila, hindi ka yayaman pag magliligal ka lang. Mag-illegal ka kasi. Mag-DPWH ka, magbenta ka ng laman, magbenta ka ng pinagbabawal, mga illegal, para easy money. No? Papasok ka sa kasalanan. Papasok ka sa maling relasyon. Pag mali ang pananaw mo sa buhay, okay lang kahit sino. Basta love ako, okay na. Basta nag-I love you sa akin, patusin ko na to, baka wala nang susunod. Papasok ka sa sobrang trabaho na wala nang oras sa Diyos. And we know, kanina nga kinanta ng mga bata, Jesus loves me. Ano daw yun? I am so glad that my Father in heaven tells of His love in the book He has given. Di ba? Nandito yung tamang pananaw. Binigyan tayo ng Diyos ng Biblia, ngunit marami sa mga tao, ayaw nito. Invite mo sa church, ang hirap. Siguro may mga invite tayo hindi nakarating ngayon. Bakit mahirap i-invite ang tao sa church? Mahirap sabihan mo ng salita ng Panginoon? Ayaw ko. No? Ayaw ko. Minsan nga, kahit nandito na sa loob ng church, ayaw pa rin makinig. Ulit-ulit na lang si pastor. But we have the Bible because ito ang love letter sa atin ng Panginoon at gusto niya matuwid natin ang ating mga vision. Kaya tayo may vision and mission dyan na a disciple of Christ that will be manifesting Christ in all aspects of life. No? Ang unang hakbang, kung mahal mo ang buhay mo, ayusin natin ang ating vision. At saan tayo makukuha ng vision? Alam natin sa Bible that the Bible is clearly speaking, and even sa Sunday school namin dito, every Sunday morning, that the Bible is likened into a lamp. Ilaw. Na ano daw sinabi ng Bible about the ilaw? Sinabi ng Bible sa Psalm 119 verse 105,
Thy word is a lamp unto my feet. Alam nyo ba, ito lang, ang ilaw natin, kung walang ilaw, o kung walang rays ng sun, lahat ay black and white lang. Walang kulay. No? With that UV light na binibigay sa atin ng araw, nagkakaroon ng kulay. Anong kulay ng suot ni Pastor ngayon? Black. Ito, anong kulay ito? Gray. Dahil sa rays ng light, nagkakaroon tayo, tama ba ako? Gray ba to? No? Alam natin yung kulay. And the Bible is likened into a light, a lamp unto our feet, and a light unto our path. Na magkakaroon tayo ng tamang bisyon, tamang direksyon sa buhay kung eto yung mapa natin sa buhay. Alam nyo, ang Bible, may tinatawag nga, Bible. Ano daw ang acronyms ng Bible? Basic Instruction Before Leaving Earth. Basic Instruction Before Leaving Earth. Kung sa motor pa lang, pag bibili kang motor, may tinatawag na maliit na libro. Tinatawag na manual kung paano mo gagamitin yan. At tayo bilang tao na nilikha ng Diyos, na hindi natin alam kung ano mang purpose ng buhay natin, binigyan tayo ng lamp ng Panginoon para makita natin. Ang unang hakbang sa pagmamahal sa buhay ay tumingin ng tama, hindi nakatangin sa lupa, kundi sa langit. Nasasabihin mo, Lord, ano ba talaga ang plano mo sa buhay ko? Ano bang hangarin mo sa buhay ko? Hindi nakatutok sa sarili, kundi sa Diyos. Kung mali ang bisyon mo, hindi mo mamahalin ang buhay. Uubusin mo lang ito sa mga bagay na hindi nagtatagal. Ulitin ko po, nakasulat sa atin dyan, kung mali ang bisyon mo, mali ang pananaw mo sa buhay, hindi mo mamahalin talaga ang buhay. Bakit? Hindi mo naintindihan eh. Uubusin mo lang ito sa mga bagay na hindi magtatagal. Kaya as I end with this first point, mahalin ang buhay sa pamamagitan ng tamang bisyon, may tanong lang ako. Ano ba talaga ang nakikita mo kapag tumitingin ka sa buhay mo? Ano ba ang nakikita mo? Pag tumingin ka sa salamin mamaya, pag uwi mo siguro, tanungin mo sarili mo, ano bang pinaka nakikita ko sa sarili ko? No? Ano ba talaga ako? Ano bang dahilan ko dito? Even siguro you're asking yourselves, ba't ako nandito ngayon? Ba't ako nasa church? Hapon na. Gusto ko na umuwi. Gusto ko na matulog. Gusto ko na mag-enjoy. Ngunit tanungin mo sarili mo, ano ba talaga ang purpose ng buhay mo? And salamat tayo, binibigyan tayo ng Panginoon, ng Biblia, na kung saan magtuturo sa atin ng tamang bisyon, tamang pananaw sa buhay, na hindi tayo maliligaw, kaya lapit ka sa Panginoon. Pangalawa, mahalin ang buhay sa pamamagitan ng tamang number 2. Number 2 siyang, number 2. Mahalin ang buhay sa pamamagitan ng tamang balanse. Tamang balanse. Number 2, siyang. Na sinabi dito sa Lucas chapter 12, verse number 22. Ano ba yung tamang balanse? Right balance, tamang prioridad. Right priorities. Na ang number 2 natin, sinabi sa verse number 22, kung bubuksan natin sa Luke chapter number 12, verse number 22. Ano sinabi dyan sa Bible natin? Ang buhay ay higit na mahalaga kaysa sa pagkain at ang katawan ay higit na mahalaga kaysa pananamit. Ibig sabihin, mag-ingat tayo sa sobrang pag-aalala sa mga panlupang bagay. Alam nyo, ang sinabi ng Bible, and isa to sa pinakamasarap na laging na yung tandaan, sinabi ng Bible sa 1 Peter chapter 5, verse number 7, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Kung may mga pag-aalala ka man sa buhay, hindi tayo excuse. Si pastor hindi excuse sa mga pag-aalala sa buhay.
Ngayon nga, iniisip ko, paano ko uwi neto? Umuulan. Anong gagawin ko? Basa na naman. Maring marami tayo, pero casting all your cares, and lalo-lalo na sa mga ina siguro, mga mama, mas malalaki yung problema. Mas malalaking pag-alalahanin. Na anong papakain ko sa mga anak ko na to? Anong matrikula ko neto? Lalo na magka-college na si Choi, si Mariel. Sa mga papa, anong iisipin nila? Kakayod ako, kakayod si Kuya Marlon ng alas 4 hanggang alas 4 ulit ng hapon. Minsan alas 9. Higit pa sa 12 hours. Ngunit the Bible tells us na mamahalin mo ang buhay mo sa pamamagitan ng tamang balanse, right priorities. Mag-ingat tayo sa sobrang pag-aalala sa panlupang bagay. Ang mundo ay laging nagsasabi, kailangan mo ito para mabuhay. Kailangan mo ng iPhone 17 para mabuhay. Enjoy life. Kailangan mo ng magandang sapatos, magandang damit para mabuhay ka. Kailangan mo ng aircon na dati ganito lang yung aircon, box. Ngayon, kailangan mo ng split type. Kailangan mo ng mga gantong klase. Nag-i-improve na nag-i-improve. Na ang tao, nakatingin din siya na, eto nga, kailangan ko para mabuhay ako. Kailangan ng magandang damit para maging tanggap. Alam nyo, lalo-lalo sa mga young people, huwag nyo isipin na tatanggapin kayo kung maganda yung damit ninyo. Kung totoong kaibigan yan, tatanggapin ka kahit mabaho ka pa. Maligo ka naman. No? Maligo ka naman. Pero kung totoong kaibigan yan, hindi mo kailangan ng magagarang damit. Hindi mo kailangan ilibre ng ilibre ang mga yan. Kailangan ng mamahaling gadgets para maging relevant. Hindi ka pasok. Hindi ma-downloadan ng ML yung cellphone mo. Hindi ka friends. Hindi tayo friends. Pero sabi ni Jesus, hindi iyon ang pinakamahalaga sa buhay. Ang tamang balanse ay inuuna, or balanse nga body, soul, and spirit. Kasi nasabi niya, huwag mong kalimutan ang mas mahalaga. Ano ba mas mahalaga sa isang tao? Alam nyo, balikan ko, ang katawan natin ay babalik lang din sa lupa. Ang lupang ito ay magiging lupa lang din. But the Bible says in Hebrews chapter 9 verse 27, buksan natin, please, Ate Patricia. Hebrews chapter 9 verse 27. Ano sinabi ng Bible? And as it is appointed unto men, lahat ng tayo, once to die. Ilang beses tayo mamamatay? Once lang. Ba't may mga taong nabubuhay muli? Mamamatay lang din sila ulit yan. No? Once to die, but after this, judgment, may paghukom ang Panginoon. Mariingatan mo ang katawan mo na skincare. No? Ngunit kung may alagaan ka man, etong katawan na to, babalik nga lang. Sinabi sa Hebrews 9:27, and as it is appointed unto man, once to die, but after this, may paghukom, judgment na mangyayari. At doon sasabihin ng Panginoon, pwede ka ba makapasok sa langit? Ilalaglag ka niya sa impyerno. Masama ba ang Panginoon na siya ang maglalaglag sa impyerno? Alam niyo po, hindi. Bakit? According sa John chapter 3, verse number 18. Tingnan lang natin ni Ilan. John chapter 3, verse number 18. One, two. Isyang, please. John 3:18. He that believeth on Him, ang hindi daw naniniwala sa Diyos at hindi tinatanggap ang si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Bakit ang tao gusto niyang iligtas ang kanyang sarili? But the Bible is very clear. He that believeth on Him, sa Kanya na tumanggap or sa Kanya na nampalataya, is not condemned. Hindi parurusahan. But he that believeth not,
is condemned already. Ikaw pala, na hindi mo tatanggapin ang Panginoon, hindi ibig sabihin na kung hindi mo tatanggapin, lalagay ka ng Panginoon sa impyerno. Kundi impyerno na talaga tayo papunta. Therefore, as by one man, dahil kay Adam, sin, ang kasalanan, entered into the world and death. Kaya tayo namamatay dahil tayo makasalanan. Sinabi sa Roma 6:23, sinabi, for the wages, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya namamatay ang tao. At kung namatay ka, saan ka kaya papunta ngayon? And the Bible is very clear, he that believeth not is condemned already. Dahil kay Adan, napasa sa atin ang being sinful nature. Tayo makasalanan. At dahil tayo makasalanan, tayo papuntang impyerno. And we are condemned already. Hindi ka nahatulan pa, kundi nahatulan ka na. Because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Kaya kung mahalin mo ang mahal mo ang buhay mo, maganda na may trabaho, pero bagsak ang spiritual, maganda ba 'yon? Balance. Dapat tamang balance. Huwag lang puro anong kakainin ko bukas. Anong i-celebrate ko ngayong December 24. 500 pesos lang, enough na daw. Kaya wag na kayong 500 lang, okay na. Okay na ba 'yon? Tinanong ako ni Andoy kanina, Pastor, naniniwala ka, 500 lang? Ay po, hindi. Kulang pa yun. No? 500, kulang minsan. Lalo na pag malaking tahanan, siguro pag isang tao lang, 500, pwede na. No? Kulang pa rin, kaya ay malakas talaga kumain. Noche buena. Buena talaga. Pero isipin natin, na maganda ang trabaho pero bagsak ang spiritual, hindi pa rin. Maraming tao, ang maganda ang bahay pero sira ang puso. No? Maraming tao, maganda nga ang bahay pero sira ang puso. Maganda ang trabaho pero bagsak ang spiritual. Masarap ang kinakain pero gutom ang kaluluwa. Alam nyo, kahit ang pera, kahit ilang bilyon pa yan, maghahanap ka pa rin na magsasatisfy sa'yo. Isipin mo pa rin, hindi pa rin ako kontento. But the Bible says, godliness with contentment, pagpapasalamat at kontento ka, is a great gain. Kaya kung mahal mo ang buhay mo, bibigyan mo ng balanse ang mga bagay. Magtrabaho ka, pero huwag mong kalimutang manalangin. Mag-ipon ka, pero huwag kalimutang magbigay sa Diyos. Last 3 Sundays afternoon, if you are here, na-bless tayo ng 3 T's. Na blessing sa atin ng Panginoon. Kung wala ka, you missed it. Sayang, no? Na yung una, sa mga nandito? Time. Ang ating oras, ito'y biyaya ng Panginoon. Huwag mong ubusin ang oras mo sa trabaho lang, sa walang kabuluhang bagay, sa laro na lang, sa panonood ng mga, hindi naman totoo yung mga movies. No? Hindi naman totoo yan. Kahit may dulo pa yan. Isa sa natakot ako dati, yung Conjuring. Alam niyo yung Conjuring? Ang nakakatakot dun sa dulo, based on true story. Takot ako. Totoo pala yun. Pero kahit based on true story yan, ikaw lang niloloko niyan. No? Pampalipas, oras lang yan. Huwag mong ubusin yung oras mo sa ganyang bagay. No? Magtagumpay ka, pero huwag kalimutang sumunod sa kalooban niya. Ulitin ko, hindi masama itong mga bagay na natatanggap natin. It is freely given by God. Your time, your treasures. Mga kayamanan natin, bigay ito ng Panginoon. Salamat tayo sa church natin. White and colorful. No? White and colorful. Makikita natin, 3 electric fan, 4 na electric fan sa baba, plus may aircon. Wow, salamat Lord. Salamat sa treasures na inyong binibigay. May cabinet pa kung gusto nyong magtago, diyan kayo magtago. No? Pero hindi lang yan yun. Kundi even our talents,
Mga binigay ito ng Diyos sa atin. Ngunit hindi ito yung kabuuan ng buhay natin. Kaya ibalik natin sa Panginoon. Ulitin ko, mag-ipon ka, magtagumpay ka, magtrabaho ka, pero huwag mong kalimutan, ibalanse ang mga bagay-bagay. Ang taong walang balanse ay nauubos sa pag-aalala. Ano na lang bukas? Ano na lang sa susunod? Ay nasira na. Ay nasira na. Kailangan kong palitan. Mapupuno ka, mauubos ka sa pag-aalala. Pero ang taong may tamang balanse ay payapa. Dahil alam niya, ang buhay ko ay hawak ng Diyos. Sabay-sabay natin basahin ang last part dyan. Bago ako mag-end sa number 2. Ready, go! Ang taong walang balanse ay nauubos sa pag-aalala. Pero ang taong may tamang balanse ay payapa. Dahil alam niya, ang buhay ko ay hawak ng Diyos. Ang sarap isipin na hindi ikaw yung may hawak ng buhay mo. Kasi kung ikaw lang, mapapagod ka. Baka darating pa sa araw na magbibigti ka. Huwag naman. Ngunit kung ibibigay mo sa Diyos, maintindihan mo ang buhay ko, hindi ko hawak. At pangatlo at huli. Amen. Last na. No? Para lang din nag-preach si pastor, parang hindi evangelistic meeting. Ganto kasarap ang salita ng Panginoon. No? Pangatlo, mahalin ang buhay sa pamamagitan ng tamang batayan. Right foundation. Sinabi ng Bible sa Lucas chapter 12 verse number 23, ang buhay ay higit na mahalaga. Ito ang pinakapuso ng mensahe. Ang buhay mo ay may tunay na halaga. Dahil galing ito sa Diyos. At Diyos rin ang babawi nito. Tandaan mo, ang buhay mo ngayon, lahat daw, sabayan niyo ako, inhale, exhale. Galing yan sa Diyos. Kahit yung hangin na minsan mabaho, galing yan sa Diyos. No? Lalo pag may umutot dyan, mabaho. Kaya pag aircon, huwag kayo umutot, ha? Naman. Ngunit ang buhay natin ay galing to sa Diyos. Kaya nga, sinabi namin, or napag-usapan namin nung Wednesday, sa prayer meeting namin dito, buksan lang natin konti. Psalm 150, verse number 1. Psalm 150, verse number 1, or verse number 6, I'm sorry. Verse number 6, na sinabi dyan ng Bible, let everything, lahat ng nilalang, lahat ng nililikha, that hath breath, na may buhay, praise the Lord. Praise ye the Lord. Kaya kapag ang pundasyon ng buhay mo ay pera, ito lang, let us make this clear. Kung ang pundasyon ng buhay mo, para ikaw ay matatag, kung pera, ito ay mauubos lang din. Kung tao, iiwan ka rin din yan. Aray ko, aray mo, iiwan ka talaga yan. Maaaring makahanap yan ng iba. Kung sa mag-asawa, wala na dapat. Wala nang iba. Maaaring till death do us part na lang. No? May mga iba nagsabing, saan ang asawa mo? Sumakabilang bahay. Huwag naman. Lalo na sa atin ng mga Kristiyano. Ayusin. Guided ng salita ng Panginoon. Kung tao ang pundasyon mo, iiwan ka niyan. Tagumpay, lilipas lang din yan. No? Isipin natin, sino daw yung GOAT? Greatest of all time sa NBA. Sino kaya? Jordan? Wala na rin. After 10 years siguro, wala na yan. No? Sa music, Lodi ni Pastor dati, Beatles. Sinabi nila, we are more famous than Jesus. Ngayon, saan na sila? Patay na. Wala na. Maraming artist na natakpan sila. Kung sarili mo lang, mabibigo ka lang din. You will fail.
Pero kapag kay Kristo, ibibigay natin ang pundasyon. Ito ay matatag, ito ay panatag tayo, ito ay buo at may direksyon ang buhay natin. At alam niyo ba, ang pinakamaganda na binigay ng Diyos sa atin, ang pag-asa. The Bible is saying in Titus 1 verse number 2, Titus 1:2, na ano ba ang pag-asang binigay sa atin ng Panginoon? Titus 1:2, the Bible says, in hope, sa pag-asa ng buhay na walang hanggan, which God that cannot lie. Nagsisinungaling ba ang Diyos? Hindi. Katabi mo, tanungin mo, nagsisinungaling ka ba? Minsan. Pero ang Diyos, hinding-hindi magsisinungaling. At nangako siya, bago niya pa binuo ang mundo. Sabi niya, may pag-asa sa buhay na walang hanggan. At ito ay pamamagitan lamang sa binasa natin kanina sa John chapter 3, verse number 16. Maring alam na nating lahat. For God so loved the world, sapagkat minahal ng Diyos ang sanlibutan. Yod, mahal ka ng Diyos. No? Kuya Gab, mahal ka ng Diyos. Tayong lahat, mahal tayo ng Diyos. Kaya niya binigay ang kanyang bugtong na anak. Kasi alam niyang hindi mo maliligtas ang sarili mo. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Mahal ng Diyos ang sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus Christ. Bakit Jesus Christ? Bakit siya lang? Kasi siya ang Diyos na nagpakatao upang pagbayaran ng ating mga kasalanan. And He did not commit sin. Isipin natin, akala ko ba, Pastor? Akala ko ba lahat ng anak ng lalaki ay may makasalanan? Galing kay Adan, papunta sa atin ngayon. That's the miracle na ginawa ng Panginoon. Na hindi galing kay Joseph, hindi galing kay Jose, si Jesus Christ, but He is born with the Spirit, ng banal na Espiritu. At kaya bang gawin ng Panginoon yun? Alam nyo, sa mga Islam, hindi nila matatanggap doon. Ang mga Muslim, sabi na, pero tinatanong sila, kaya bang gawin ng Diyos ang lahat? Sabi nila, opo. Pero hindi nila iniisip na hindi nila kayang tanggapin na kaya ng Diyos na magbigay ng buhay ng walang lalaki na kailangan. May nakakatawa talaga akong naalala. May napanood ako sa Facebook na isang babae, sinabihan siya, o takot na takot siya umuwi sa kanilang bahay. Takot na takot siya. Dahil may jowa siya, magkaroon siya ng boyfriend. At dahil sa pagmamahalan nila na wala pa dapat sa oras, nagkabunga kanilang pagmamahalan. Ang kanilang kalandian pala yun, hindi pagmamahalan yun. No? Kasi kung nauuna yan, hindi yan pagmamahalan. Kung mahal mo talaga ang isang tao, process yan. No? Takot na takot siya, nagbunga yung kalandian nila. Nag-isip-isip sila ng boyfriend niya, anong sasabihin ko kay mama? Sabihin mo na, virgin birth yan. Sabihin mo sa mama mo, virgin birth yan. Another Jesus, wala na po. There is only one name under heaven given among men whereby we must be saved. Upang ang sinuman ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. In verse number 17, please. Verse number 17. Anong sinabi ng Bible? For God sent not His Son, ipinadala niya si Jesus Christ, not to condemn the world, but that the world, through Him, ay maliligtas. Buksan lang natin ulit ang Titus chapter 3, verse number 5. Paano maliligtas ang isang tao? Titus 3:5. Sinabi ng Bible, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag, awa sa atin. Tayo'y ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Kaya nga, ang isang tao
na anak na ng Diyos, may malaking pagbabagong mangyayari sa buhay niya. In 2 Corinthians chapter 5, verse number 17, the Bible says, "If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new." Kaya nga, kung mahal mo ang buhay mo, gawin mong batayan ng buhay ay ang relasyon mo sa Panginoon. Relasyon mo kay Jesucristo. Hindi relihiyon, hindi baptist. Baptist po tayo, pero hindi ito yung pinakapundasyon ng tamang pananaw sa buhay. Pero may church, ang church lamang ay nagiging foundation of truth na pinapangaral ang salita ng Diyos. Ngunit hindi ang baptist, kundi ang salita ng Panginoon. Kaya nga lagi natin pinapaalala, ito ang salita ng Diyos. Binabasa ko ito, sinusunod ko ito, at babaguhin ako nito. Kaya minamahal ko ito. Kasiyahan nawa ako ng Diyos. At sinabi dito, hindi relihiyon, hindi ritual, hindi tradisyon, hindi yaman, hindi ari-arian, kundi isang personal na relasyon sa Panginoon. Kung mahal mo ang buhay mo, ilalagay mo ito sa tamang pundasyon. At kung ito ay nasa tamang pundasyon, alam nyo, maraming building ang kinakatakutan dito sa Manila. Even, lalo-lalo na sa Makati, ng mga matataas na building, na pag umabot daw yung, ano yun, lindol na malakas, ang big one. Bakit? Di nila sure ang pundasyon eh. Walang permit yun kung ganun. Pero kahit anong pundasyon pa yan, lalim ng pundasyon, kung hindi si Kristo, matatakot ka pa rin. Kaya kung mahal mo ang buhay mo, ilalagay mo ito sa tamang pundasyon. Unang-una, hindi ka matatakot sa bukas. Ano na lang mangyayari bukas? Hindi ka mabubuwal sa pagsubok. Hindi ka mawawalan ng direksyon sa buhay. Bakit? Dahil ang buhay mo ay nakatayo sa matibay na batong hindi nagbabago. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kaya huwag kang matakot. Ibigay mo ang buhay mo. Gawin mong pundasyon ng Panginoon. Kaya sa akin pagtatapos, mga kapatid, ang turo ng Panginoon sa Lucas chapter 12, verse number 16 to 23 ay malinaw. Kung gusto mong mahalin ang buhay mo, mahal mo ba ang buhay mo? Mahal mo? Kaya sinabi ng Bible, unang-una, magkaroon ka ng tamang bisyon. At i-connect mo to sa salita ng Panginoon. Lord, tulungan mo ako. Paano ako magkaroon ng tamang pananaw sa buhay? Ayusin mo ang pananaw mo. Tumingin ka sa Diyos, hindi sa kayamanan. Hindi sa kung anong meron ka. Pangalawa, ano nga? Kung mahal mo ang buhay mo, tamang balanse. Balance. Alam nyo, sa balanse, kung sinabi ng Bible sa balanse, alam nyo kung ano? Unahin mo siya. At pagiging balanse ang lahat. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, ayos, magiging balanse. Unahin mo yung Diyos. At pangatlo, batayan. Mahalin ang buhay sa pamamagitan ng tamang batayan. Ayusin ang pundasyon. Ilagay mo ang buhay kay Kristo, hindi sa sarili. Kapatid, mahal mo ba talaga ang buhay mo? Mahal mo ba talaga? Kung hindi, there is a great reason for us to love ourselves. Bakit? Mahal ka ng Diyos. At si Pastor ay nagmamahal sa'yo. Kahit iisnabin mo yan minsan, mahal ko kayo. O sinisira mo ito sa maling bisyon, sa maling prioridad, at maling pundasyon. Kung nais mo talagang mahalin ang buhay mo, may tatlong bagay lang akong iiwan para sa atin ngayon. Unang-una, itaas mo ang pananaw mo sa buhay. Make it higher. Hanggang dyan ka na lang ba? Hindi. Itaas mo. And tumingin ka hindi lang sa taas ng kaya mong gawin, kundi dun sa may kapal. Alam nyo ang sinabi ng Bible, saan galing ang blessing? The blessing, hindi siya galing sa north or hindi siya galing sa east,
sa west or sa south, but the blessing comes from above. At ang blessing ng Panginoon, alam niyo sinabi niya, the blessing of the Lord, it maketh rich, and He added no sorrow. Walang pagdudusa na ibibigay sa iyo. Kaya tatlo lang iiwan ko sa atin. Itaas mo ang pananaw mo. Pangalawa, ayusin mo ang puso mo. Ayusin mo. At pangatlo, ibigay mo ang buhay mo kay Kristo, sapagkat ang tunay na buhay ay masaganang buhay. No? Bata pa nga ako, lagi ako narinig, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Bakit? Alam mo, hindi lang ikaw eh. Ang makabuluhang buhay, ang buhay na may direksyon. Kaya sa aking pagtatapos, ang tunay na buhay ay nagsisimula sa isang taong nagsasabing, Panginoon, sa iyo ko ibibigay ang aking buhay. Ang totoong nagmamahal sa kanyang buhay ay ang taong nagsasabi, Panginoon, sa iyo ko ibibigay ang aking buhay. I will not rely on my own. Maaring matalino ka pero bobo ka pa rin. May mas matalino pa sa'yo. Maaring mayaman ka pero mas may mayaman pa sa'yo. Maaring magaling ka. Maraming taong magagaling sa atin dito. Pero may mas magaling pa sa'yo. Why don't you give your life to God? Let's pray. Panginoon, salamat sa hapon na ito. Salamat sa ulan. Na kung saan ang mga tanim ay masaya ulit. Na sila ay may tubig ulit, Panginoon. Even sa amin, Panginoon, isa itong paalala sa amin na kayo ay naglilinis, Panginoon. And it's your word is likened into a water that it refreshes us. And naway ngayong hapon ay na-refresh kami ulit sa inyong salita. At naway, Panginoon, sa next time kayo po ay magbigay pa sa amin na marami pang bisita naming maimbita during our evangelistic meeting, na mapakinggan din nila ang salita ng Diyos. At salamat, Panginoon, because your word is quenching, nagtatanggal ng uhaw ng mga tao. Lalong-lalo na sa aming tema ngayon, Panginoon, na mahalin ang buhay. Ngayon, Panginoon, naintindihan namin na ang mga tao ay uhaw kung ano man ang kanya nakikita. Gusto niyang kunin, gusto niyang magkaroon. Dahil sa mabilisang buhay na ito, everything is instant. Isang pindot na lang, makakain na. Isang pindot na lang, magkakaroon na. At ganun lang kadali ang buhay. Ngunit, Panginoon, isang paalala sa amin na kahit anong pang meron kami ay naghahanap pa rin. Ngunit kung lalagay namin ang aming puso at isipan sa inyo at kung paano kayo mag-isip, and it's your promise that your thoughts are higher than your thoughts, neither our ways to your ways, Panginoon. Ito ay mas mataas. Ito ay mas nakakabuti sa lahat. Kaya salamat sa paalala na ang quenching na mangyayari ay hindi dito sa lupa. Kasi kung titingnan namin ang mga gamit, mga kung anong meron dito sa lupa, kami ay malulungkot. Kami ay magsisik ng greater. But Lord, thank you for your word. It quenches our thirst. Na kung anumang uhaw namin, Panginoon, the Holy Spirit is within us, na kumikilos that will say us, tell to us, na kahit nakubo ang aming tahanan, sa mundong ito, may naghihintay naman na mansyon sa langit. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala sa amin ulit, na ang buhay ay higit sa makakain, higit sa masusuot na mga damit, higit sa matatanggap ng mga pera. Ngunit ang buhay, Panginoon, ay biyaya na ipinagkaloob ninyo sa amin. At ito'y babawiin nyo rin. Kaya, Panginoon, kung may tao man na hindi pa nakakilala at hindi pa natanggap ang inyong anak na si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng inyong kanyang buhay, ngayong hapon na ito, naunawaan niya po ang ibinigay ninyo na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo, na kung aming tatanggapin sa loob ng aming puso, may destiny kami na papupuntahan at ito ay langit. At everything will follow, Panginoon. Lord, I just pray
sa mga bisita namin na intindihan po ang inyong salita. At even sa amin ng mga kapatiran dito sa Shiloh Baptist Congregation, Panginoon, na mas mahalin namin ang buhay namin dahil kami na ay binili with your precious blood, not just with silver and gold, but with the precious blood of Christ, that it's free, but it's not cheap. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala sa amin sa mga bagay na to. Kayo po mag-bless sa amin pag-uwi. Kayo po mag-ingat, lalong-lalo na po maulan ngayon. Alam po namin na kayo po ang nabibigay ng safety. Kahit gano'n pa katalino isang tao or defensive ang driver, kung hindi nyo po iingatan, wala din pong patutunguhan ito. Hindi disgrasya lamang. Kundi, Lord, salamat, you've promised us na kayo ay kasama namin, na kung saan man kami, you are there. And Lord, salamat sa mga mensahe na aming natanggap ngayong hapon, and even sa snack na aming pagsasaluhan. Salamat sa mga ginamit mo ng mga tao, and even sa church na ito, na kung saan nagpapatuloy na magbahagi na iyong salita. Kayo pa pong magpala sa bawat isa, at even sa aming mabibigay ngayong hapon, Panginoon, as offering at pagpapasalamat sa mensaheng natanggap namin ngayong hapon na ito. Kayo po magpala sa bless and sa gift and the giver. Kayo po magbalik sa kung ano man ang mga nawala at sa mga lakas namin na na-spend namin sa buong araw na ito. Binabalik namin lahat ng papurit, pasasalamat sa inyong anak na si Jesus, at ang lahat ay magsasabi ng Amen. Maraming salamat po. This is our first. We have 2. Salamat tayo ulit kay Tatay Jun. Thank you, Tatay Jun, and kay Yodge, and even kay Nanay Flor, nakasama natin ngayon. No, salamat tayo. This is our first. Tandaan natin, may 3. Sa second, kaya ilan? We'll just continue to pray, and may snack. Andyan na po ba si Kuya Arnel? Po. Sinundo. Maulan pa naman, no? Na-stranded? Sa Luzon. Baha na ba? Sa malakas na ulan. Okay. Sige, hintay-hintay lang po tayo para sa snack natin ngayong hapon. And kung may mga gusto pang gawin, we can fellowship with one another. Maraming salamat po at magandang hapon sa lahat.